Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, nasaan man kayo sa mundo. Muli, narito ako upang handugan kayo ng isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga damdamin at magpapainit sa inyong mga gabi. Madalas nating marinig na ang tunay na ginto ay kuminang kahit sa putikan. Pero paano kung ang gintong yon ay kailangang magbalat kayo at maging putik para lang makita ang katotohanan? Sa mundo kung saan ang respeto ay nakabase sa suot mong damit at bigat ng iyong pitaka, may puwang pa ba para sa tunay na pagpapakumbaba? Handa na ba kayong kilalanin si Mitty at ang kanyang lihim? Halina't simulan na natin ang unang kabanata ng Ang Lihim ng Basahan. Ang tunog ng mamahaling ballpen na bumagsak sa ibabaw ng mahogany na mesa ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Para yung kulog, sa gitna ng katahimikan, nakatayo si Mithy sa harap ng kanyang ama, si Don Yaman Pangarap. Ang mga kamay ni Mithy ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang suot na mamahaling blusa. Ito na marahil ang huling pagkakataon na makusuot siya ng ganito kagandang damit sa loob ng mahabang panahon. Huminga ng malalim si Mithy bago nagsalita. Ang boses niya ay nanginginig, pero puno ng determinasyon. 3 buwan pa? Ibigay mo sa akin ang 3 buwan. Hindi ako uupo sa pwesto ng CEO hanggat hindi ko nakikita kung ano talaga ang nangyayari sa ibaba. Gusto kong malaman kung bakit namatay si Mama na malungkot at kung bakit bumabagsak ang kumpanyang ito. Tinitigan siya ng ama. Ang mga mata ni Don Yaman ay pagod na. Puno ng lungkot na pilit tinatakpan ng yaman. Tumango ang matanda at dahan-dahang itinulak ang isang kontrata at isang pares ng asul na uniforme. Ang uniforme ng mga janitor ng Sinagtala Holdings. Sa oras na isuot mo yan, Mithy, seryosong sabi ng kanyang ama, hindi na ikaw ang anak ko sa loob ng kumpanyang ito. Ikaw na si Mina. Walang special treatment, walang tulong, at kapag sumuko ka, mawawala sa iyo ang lahat. Kinuha ni Mithy ang uniforme. Mabigat ito sa pakiramdam. Parang pasan niya ang buong mundo. Pero ito ang kailangan. Ito ang simula. Makalipas ang 1 linggo, ang amoy ng matapang na panlinis ng sahig at murang sabon ang sumalubong sa ilong ni Mithy. Iba ito sa amoy ng mamahaling pabango na nakasanayan niya. Suot niya ngayon ang kupas na asul na uniforme, may nakasabit na ID na may pangalang Mina sa kanyang dibdib at ang buhok niya ay nakapusod ng mahigpit para hindi makasagabal sa trabaho. Nasa lobby siya ng Sinagtala Holdings, ang building na pag-aari ng pamilya niya, pero ngayon, isa lang siyang munting langgam sa paanan ng higante. Bilisan mo dyan, Mina. Sigaw ng supervisor nila. Parating na ang bagong executive director. Ayaw nun nang may nakikitang alikabok kahit gaano kaliit. Tumango lang si Mithy at mas binilisan ang pagmop sa makintab na sahig. Ang mga empleyado na dumadaan ay hindi siya tinatapunan ng tingin. Para siyang hangin. Para siyang multo. Ganito pala ang pakiramdam ng maging invisible. Ganito pala ang nararamdaman ng nanay niya nung nagsisimula pa lang sila, bago sila nilamon ng kayamanan. Biglang tumahimik ang buong labi. Ang ingay ng mga nag-uusap na empleyado ay napalitan ng tunog ng mabibigat at determinadong mga hakbang. Mula sa entrance, pumasok ang isang lalaki. Matangkad, makisig, at nakasuot ng suit na halatang mas mahal pa sa buong taong sweldo ng mga empleyado roon. Siya si Sigua Villarreal. Ang mukha niya ay tila inukit ng mga Diyos, pero ang mga mata niya ay kasing lamig ng bagyo. Wala siyang ngiti. Dire-diretso ang lakad niya. Parang siya ang may-ari ng oras at lahat ng nasa paligid niya ay sagabal lang. Natigilan si Mithy. Siya pala iyon. Ang lalaking kinuha ng ama niya para linisin ang kumpanya. Gwapo sana, pero bakit parang may dalang maitim na aura?
Sa pagkamangha ni Mithi, hindi niya namalayan na ang tubig sa timba ng mop ay umapaw ng kaunti dahil sa pagkakabunggo ng kanyang siko. Gumulong ang maruming tubig sa sahig, sakto sa daraanan ni Sigwa. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Hindi napansin ni Sigwa ang basa. Tumapak ang makintab niyang sapatos sa tubig na may sabon. Dumula siya ng bahagya. Hindi naman siya natumba dahil malakas ang kanyang balanse, pero ang maruming tubig ay tumalsik sa kanyang pantalon at sa kanyang sapatos na gawa sa Italian leather. Napasinghap ang lahat ng nasa lobby para bang huminto ang ikot ng mundo. Dahan-dahang yumuko si Sigwa at tinignan ang kanyang sapatos. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin kay Mithi. Nanginig ang tuhod ni Mithi, hindi dahil sa takot sa posisyon, kundi dahil sa klase ng tingin na ibinigay ni Sigwa. Walang awa, walang emosyon. Tinitigan siya nito na para bang siya ay isang insekto na kailangang puksain. "Sorry po, sir. Hindi ko po sinasadya," mabilis na sabi ni Mithi. Akmang pupunasan ang sapatos nito gamit ang hawak niyang basahan. "Huwag mo akong hawakan," malamig na utos ni Sigwa. Umatras ang kamay ni Mithi. Tumayo ng tuwid si Sigwa at tinignan ang supervisor na nanginginig na sa takot sa gilid. "Sino ang nag-hire sa babaeng ito?" tanong ni Sigwa. Ang boses niya ay mahina, pero dinig sa buong tahimik na lobby. Ang trabaho niya ay linisin ang sahig, hindi ang dumihan ng mga taong nagpapatakbo ng kumpanyang ito. "Sir Sigwa, pasensya na po, bago lang po siya." Katwiran ng supervisor. "Exactly, bago lang, pero palpak na," putol ni Sigwa. Binalingan niya ulit si Mithi. "You're fired, get out." Nanlaki ang mga mata ni Mithi. Hindi pwede. Kapag natanggal siya ngayon, talo siya sa kasunduan ng ama niya. Hindi siya magiging CEO. Mabibigo ang plano niya. Lumuhod si Mithi. Kinain niya ang lahat ng pride niya bilang tagapagmana. Yumuko siya sa harap ng lalaking empleyado lang naman ng tatay niya. "Sir, parang awa niyo na po." Pagmamakaawa ni Mithi. At sa pagkakataong ito, totoo ang takot sa boses niya. "Kailangan ko po ang trabahong ito. Gagawin ko po ang lahat. Huwag niyo po akong tanggalin. Pakiusap po." Tinitigan siya ni Sigwa. Tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Nakita niya ang takot, pero may nakita rin siyang kakaiba sa mga mata ni Mithi. Isang apoy na hindi karaniwang nakikita sa isang janitor. Lumapit si Sigwa ng kaunti. Sapat lang para maamoy ni Mithi ang mamahalin nitong pabango na humahalo sa amoy ng panlinis. Tinignan nito ang ID na nakasabit sa uniforme ni Mithi. "Mina," basa ni Sigwa sa pangalan niya. Ang pagbigkas niya ay puno ng diin. Tumingin si Sigwa sa mga mata ni Mithi at nagbitaw ng isang hamon na yayanig sa mundo ng dalaga. "Bibigyan kita ng 24 oras, Mina. Linisin mo ang buong executive floor, mag-isa. Kapag may nakita akong kahit isang hibla ng alikabok o dumi sa opisina ko bukas ng umaga, hindi lang kita tatanggalin." Ngumisi ng mapait si Sigwa. "Sisiguraduhin kong wala ka nang mapapasukang trabaho sa buong syudad na ito. Subukan mo akong biguin." Tinalikuran siya ni Sigwa at naglakad palayo. Iniiwan si Mithi na nakaluhod sa gitna ng lobby habang ang mga bulungan ng ibang empleyado ay nagsisimula ng umingay sa paligid. Sigwa Villarreal. Walang puwang ang puso sa negosyo. Ang puso ay para sa mga mahihina. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Sigwa sa kanyang sarili habang nakatayo sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina sa ika-30 palapag. Mula rito, tanaw niya ang buong lungsod ng Kalasag. Ang mga tao sa ibaba ay parang mga langgam, maliliit, walang mukha, madaling palitan. Tumunog ang intercom. "Sir Sigwa, nandito na po si Mr. Perez, ang HR manager." "Papasukin mo." Malamig na utos ni Sigwa. Pumasok ang isang lalaking may katandaan na, si Mr. Perez. Baka sa mukha nito ang kaba. Ngumiti si Sigwa, pero hindi umabot sa mata. Inihagis niya ang isang folder
sa ibabaw ng mesa. Ipaliwanag mo sa akin, Mr. Perez, panimula ni Sigwa habang dahan-dahang naglalakad palapit sa matanda. Bakit may 3 ghost employees sa payroll natin sa nakalipas na 5 taon? Binabayaran natin ang mga taong hindi naman pumapasok? Sa Sir Sigwa, kasi po, utos po yon ng dating nautal na sagot ng manager. Wala akong pakialam kung utos yan ng Santo Papa. Sigaw ni Sigwa na nagpayanig sa buong kwarto. Pera ng kumpanya ang winawaldas nyo. You are fired. Kemisin mo ang gamit mo ngayon din. Get out of my building. Namutla ang matanda at halos tumakbo palabas. Napabuntong hininga si Sigwa at hinilot ang kanyang sentido. Puro mga walang kwenta. Puro mga magnanakaw. Ito ang dahilan kung bakit bumabagsak ang sinagtala. At siya lang ang may kakayahang magligtas nito. Kailangan niyang maging halimaw para matakot ang mga daga. Bumukas ulit ang pinto, pero sa pagkakataong ito, walang kumatok. Pumasok ang babaeng janitor, si Mina. May tulak-tulak itong cleaning cart. Kumunot ang noo ni Sigwa. Sino ang nagsabing pwede kang pumasok habang nagiinit ang ulo ko? Hindi sumagot ang babae. Nakayuko lang ito, pero mabilis ang kilos. Napansin ni Sigwa ang ginagawa nito. Hindi lang ito nagpupunas. Inaayos nito ang mga nagkalat na folders sa mesa niya. Teka, saway ni Sigwa. Lumapit siya at hinablot ang isang folder sa kamay ni Mina. Anong ginagawa mo? Janitor ka, hindi sekretarya. Huwag mong pakialaman ang mga papeles ko. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mina. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sigwa nang malapitan ang mukha nito. Walang kolorete, pawisan, at may ilang hibla ng buhok na nakadikit sa noo. Pero ang mga mata nito, parang may sinasabing iba. Sir, mahinahong sagot ni Mina. Inayos ko lang po ayon sa PETSA at priority. Yung nasa kaliwa, mga urgent bills. Yung nasa kanan, mga for signature. Mas madali po kayong makakatapos kung organisado. Natigilan si Sigwa. Tinignan niya ang mesa. Tama ang babae. Mas maayos na ito kaysa sa ginagawa ng sarili niyang executive assistant. Pero hindi siya pwedeng magpatalo sa isang janitor. Huwag kang magmarunong. Asik ni Sigwa, bagamat medyo humina ang boses niya. Gawin mo ang trabaho mo. Linisin mo ang sahig, hindi ang mesa ko. Bago pa makasagot si Mina, bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok ang isang babaeng amoy na amoy ang mamahaling pabango. Si Dahas Mondragon, ang marketing director at ang babaeng pilit na ipinagkakasundo sa kanya ng pamilya niya. Sigwa, darling, bati ni Dahas sabay beso sa kanya. I heard you fired Perez. Napaka-brutal mo talaga, I love it. Napatingin si Dahas kay Mina na nasa gilid. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha nito, mula sa matamis na ngiti tungo sa pandidiri. Oh my God! Maarteng sabi ni Dahas habang nagtatakip ng ilong. Sigwa, bakit may basahan na naglalakad sa opisina mo? Ang baho ng amoy panlinis. Lumapit si Dahas kay Mina at tinaasan nito ng kilay. You, get out! Nasusuka ako sa presensya mo. Tinignan ni Sigwa si Mina. Nakita niya ang paghigpit ng hawak nito sa basahan. Alam niyang nasasaktan ito. Pero sa mundo nila, ang mahihina ay kinakain ng malalakas. Narinig mo si Ma'am Dahas? Walang emosyong sabi ni Sigwa. Labas. Yumuko lang si Mina. Hindi nagsalita. At dahan-dahang itinulak ang kariton palabas. Pero bago ito tuluyang makalabas, lumingon ito kay Sigwa. Isang tingin na puno ng awa na inis si Sigwa. Awa? Siya pa ang kinasabikan ng isang janitor? Tara na nga, mag-lunch na tayo. Aya ni Dahas, sabay kapit sa braso ni Sigwa. Lumabas silang dalawa, naiwan ang opisina na tahimik. Oras ng tanghalian. Tahimik ang executive floor dahil nasa labas ang lahat ng boss. Bumalik si Sigwa sa opisina nang mas maaga kaysa inaasahan dahil naiwan niya ang kanyang cellphone. Pagbukas niya ng pinto,
Natigilan siya. Nandoon ulit si Mina, pero hindi ito nagwawalis. Nakaluhod ito sa ilalim ng kanyang mesa. Mula sa pinto, kitang-kita ni Sigwa ang ginagawa nito. May kinakapa ito sa ilalim ng tabletop. Ilang sandali pa, may hinugot itong isang maliit na bagay na kulay itim. Isang electronic device na kasing liit ng butones. Nanlaki ang mata ni Sigwa. Listening device. Ang akala ni Sigwa ay siya ang naglagay niyon. Dugo niya ang nag-init. Isang espiya. Tama ang hinala niya. Ang babaeng ito ay ipinasok ng mga kalaban para sirain siya. Pumalakpak ng malakas si Sigwa habang naglalakad papasok. Bravo! Sarkastikong sabi ni Sigwa. Napatalon sa gulat si Mina at nabitawan ng device. Gumulong ito sa paanan ni Sigwa. Tinapakan ni Sigwa ang device hanggang sa madurog ito habang hindi inaalis ang nanlilisik na tingin kay Mina. Sabi ko na nga ba? Bulong ni Sigwa. Ang boses ay parang kidlat bago ang bagyo. Hindi ka lang basta basura. Isa kang ahas. Napaatras si Mina. Ang mukha ay puno ng takot. O baka pagkabigla dahil nahuli siya? Sir, mali po ang iniisip nyo. Nakita ko lang po iyan. Tumahimik ka. Sigaw ni Sigwa. Kinubkob niya si Mina sa sulok ng opisina. Ang kanyang mga kamay ay nakatukod sa pader sa magkabilang gilid ng dalaga. Sobrang lapit ng mukha niya rito. Akala mo ba maiisahan mo ako? Bulong ni Sigwa sa tenga ni Mina. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo dito? At bakit hindi kita dapat ipakulong ngayon din? Nararamdaman ni Mithy ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang distansya sa pagitan ng mukha niya at ni Sigwa ay halos ilang pulgada na lang. Amoy na amoy niya ang bango ng mint at mamahaling alak mula rito, pero mas nangingibabaw ang lamig ng kanyang titig. Sir, kung espiya ako, bakit ko ito hahawakan sa gitna ng kwarto kung saan pwede niyo akong mahuli? Buong tapang na sagot ni Mithy, kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Bahagyang natigilan si Sigwa, mukhang tinamaan siya sa luhikan ng dalaga. Nakita ko po ito habang pinupunasan ko ang ilalim ng mesa niyo. Patuloy ni Mithy. Hindi ko alam kung ano ito, pero alam kong hindi ito dapat narito. Nililigtas ko lang ang sarili ko at ang kumpanyang ito. At bakit mo naman ililigtas ang kumpanyang ito? Tanong ni Sigwa, unti-unting lumalayo, pero nananatili ang shreps ng pagdududa. Janitor ka lang, Mina. Ang kumpanyang ito ay wala namang pakialam sa'yo. Dahil kahit janitor lang ako, dito galing ang pangkain ko. Pagsisinungaling ni Mithy, bagamat sa loob niya ay gustong-gusto niyang sabihin na ito ang legasya ng kanyang ina. Ayaw kong mawalan ng trabaho dahil lang sa mga taong nagtataksil sa inyo. Tinitigan siya ni Sigwa ng matagal bago ito tumalikod. Umalis ka na at wag na wag mong sasabihin kahit kanino ang nakita mo. Kung hindi, ikaw ang unang babagsak sa kulungan. Lumabas si Mithy sa opisina na tila nawalan ng lakas. Dumiretso siya sa basement sa isang maliit at madilim na storage room na nagsisilbing pahingahan nilang mga janitor. Doon niya natagpuan si Manang Yakap, ang matandang janitress na naging kaibigan niya sa nakalipas na linggo. "O Mina, bakit parang nakakita ka ng multo?" Tanong ni Manang Yakap habang nagbubukas ng baong kanin at tuyo. "Wala ho, Manang. Napagod lang ho sa taas." Sagot ni Mithy sabay upo sa isang lumang silya. Ganyan talaga ang buhay nating mga maliliit. Buntong hininga ng matanda. Para tayong mga basahan, ginagamit para linisin ang dumi ng iba. Pero kapag tayo na ang nadumihan, itatapon na lang tayo sa isang tabi. Nanikip ang dibdib ni Mithy. Naalala niya ang kanyang ina. Noong bago pa lang yumaman ang tatay niya, ganito rin ang nararanasan ng mama niya. Ang maliitin at huwag pansinin. At ngayong narito siya, mas lalo niyang nauunawaan kung bakit ayaw ng mama niya ang mundong puno ng ginto pero walang kaluluwa. "Huwag po kayong mag-alala, Manang," bulong ni Mithy. "Balang araw,
Hindi na tayo magiging invisible. Gabi na. Halos lahat ng empleyado ay nakauwi na, maliban sa mga security guard at ang skeletal cleaning crew. Imbes na umuwi, nagtungo si Mithy sa opisina ni Lilo Agoncillo, ang Chief Financial Officer. May kutob si Mithy. Si Lilo ay matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Pero sa mga nakaraang board meetings na nasilip niya, noong bata pa siya, laging may kakaiba sa mga ngiti nito. Dala ang kanyang itim na basurahan, pumasok si Mithy sa opisina ni Lilo. Mabilis niyang kinuha ang sako ng basura sa loob ng shredder. Karamihan ay durog na, pero sa ilalim ng mesa, may nakita siyang isang maliit na notepad na tila pinunit ng mabilisan. Sinimulan niyang halukayin ang mga piraso ng papel. Hindi siya natatakot madumihan. Ang mga kamay niyang dati ay malalambot at laging may manicure ay puno na ngayon ng mantsa at alikabok. Ano ito? Bulong niya. Nakakita siya ng isang piraso ng papel na may logo ng isang kumpanya sa ibang bansa. Marilag Trading. Pamilyar ang pangalang iyon. Yun ang kumpanyang sinasabi ni Sigwa sa tawag kanina na nagpapadala ng mga peking invoice. Biglang bumukas ang ilaw ng opisina. Anong ginagawa mo rito? Napatalon si Mithy sa gulat. Sa pinto, nakatayo si Sigwa. Hindi na ito nakasuot ng suit jacket at ang manggas ng kanyang puting polo ay nakatupi hanggang siko. Pagod na pagod ang hitsura nito, pero ang mga mata ay nananatiling matalas. Sir, tinitignan ko lang po kung may basura pa. Nauutal na sagot ni Mithy habang pilit na itinatago ang piraso ng papel sa loob ng kanyang palad. Lumapit si Sigwa. Tumingin ito sa basurahang kinalatan ni Mithy. Bakit mo kailangang halukayin ang basura ni Mr. Agoncillo? Tanong ni Sigwa. Ang boses ay puno ng paghihinala. Mina, kanina nakita kitang nagtatanggal ng listening device. Ngayon naman, naghahanap ka sa basura ng CFO ko. Lumapit si Sigwa at hinawakan ang kamay ni Mithy. Ang kamay na may tinitagong sikreto. Ipakita mo sa akin ang hawak mo, utos ni Sigwa. Sir, wala po ito. Ipakita mo, sigaw ni Sigwa. Dahan-dahang binuksan ni Mithy ang kanyang palad. Doon ay nakita ni Sigwa ang punit na papel na may logo ng Marilag Trading at ang sulat kamay ni Lilo na may nakasulat na halaga, 50 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Sigwa. Tumingin siya kay Mithy at sa pagkakataong ito, hindi lang pagdududa ang nasa mata niya. May halong gulat at pagkilala. Paano mo nalaman na mahalaga ito? Tanong ni Sigwa sa mahinang boses. Bago pa makasagot si Mithy, nakarinig sila ng mga yabag ng sapatos na paparating sa pasilyo. Ang mabibigat na hakbang ni Lilo Agoncillo. Nandito siya, bulong ni Mithy. Biglang hinila ni Sigwa si Mithy papasok sa isang maliit na storage closet sa loob ng opisina. Sobrang sikip sa loob. Sa dilim, ramdam ni Mithy ang init ng katawan ni Sigwa at ang mabilis na paghinga nito. Ang kanilang mga puso ay tila nagkakarera sa sobrang lapit. Sigwa Villarreal. Nararamdaman ni Sigwa ang bawat hininga ni Mina sa kanyang dibdib. Sa loob ng madilim at masikip na closet na yon, tila huminto ang mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng puso ng dalaga at ang sarili niyang puso na tila sumasabay sa kaba. Sino ba talaga ang babaeng ito? Ang balat niya ay hindi amoy janitor. May bakas ito ng isang pamilyar at mamahaling sabon na hindi niya matandaan kung saan niya huling naamoy. Sa labas ng pinto, narinig nila ang pagbukas ng mga drawer, ang kalantog ng mga susi, at ang boses ni Lilo na dati ay malambing sa pandinig ni Sigwa pero ngayon ay tila kasing talas ng patalim. Nasaan na yon? Bulong ni Lilo sa sarili, bakas ang galit. Alam kong iniwan ko yun dito sa shredder. Sino ang pumasok dito? Naramdaman ni Sigwa ang panginginig ni Mina. Instinctively, hinawakan niya ang balikat ng dalaga para patahimikin ito. Hinigpitan niya ang pagkakahawak, isang senyas na
Nandito ako. Huwag kang matakot. Tumagal ng ilang minuto ang paghahalughog ni Lilo bago ito tuluyang lumabas at ibinalandra ang pinto. Nang muling tumahimik ang paligid, dahan-dahang binuksan ni Sigwa ang pinto ng closet. Huminga sila ng malalim pareho, tila ngayon lang muling nakakuha ng sapat na oxygen. Bakit mo ginagawa ito, Mina? Tanong ni Sigwa. Ang boses ay seryoso at walang halong biro habang nakatingin sa mga mata ng dalaga sa ilalim ng malamlam na ilaw ng opisina. Sabi ko na po sa inyo, sir. Sagot ni Mina. Iniwas ang tingin. Ayaw ko lang na mabulok ang kumpanyang ito sa ilalim ng mga taong mapagsamantala. Hindi ka ordinaryong janitor, sabi ni Sigwa. Ang isang ordinaryong empleyado, tatakbo palayo sa oras na makakita ng anomalya. Pero ikaw pa ang humahalongkat sa basura. Biglang gumuhit ang isang matalim na kidlat sa labas ng bintana, sinundan ng malakas na kulog. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw sa buong building. Brown out. Great! Reklamo ni Sigwa. Kahit ang kuryente, nakikipagsabwatan sa mga kalaban ko. Sir, huwag po kayong mag-alala, sabi ni Mina. Narinig ni Sigwa ang kaluskos ng mga gamit nito. Maya-maya, may sumiklab na maliit na apoy. Naglabas si Mina ng isang kandila mula sa kanyang cleaning cart. Sa liwanag ng kandila, ang mukha ni Mina ay nagmistulang isang painting. Malambot, payapa, at maganda. Nakalimutan ni Sigwa na siya ang executive director at ang kaharap niya ay isang janitress lang. Sandali lang po, sir, sabi ni Mina. Papakuluan ko lang itong electric kettle. May emergency power naman ang mga saksakan para sa mga basic appliances. Habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas, naupo silang dalawa sa sahig ng executive lounge, isang lugar na karaniwang para sa mga bilyonaryo. Pero ngayon ay naging saksi sa isang simpleng sandali. Inabutan ni Mina si Sigwa ng isang mug. 3-in-1 coffee lang po ito, sir. Pasensya na po, hindi ito yung brewed na galing sa mamahaling machine nyo. Uminom si Sigwa. Ang init ng kape ay gumapang sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang dibdib. Masarap, bulong niya. Mas masarap pa sa kape na iniinom ko araw-araw. Natahimik sila sandali. Tanging tunog lang ng ulan ang naririnig. Alam mo ba, Mina? Panimula ni Sigwa, ang kanyang gwardya ay unti-unti nang bumabagsak. Lahat ng tao sa paligid ko may kailangan sa akin. Ang pamilya ko, gusto akong maging perpekto. Ang mga katrabaho ko, gusto akong bumagsak. Ikaw lang ang nakita kong gumawa ng isang bagay na walang hinihinging kapalit. Siguro po kasi, pareho tayo. Mahinang sagot ni Mina. Pareho tayong nagtatago sa likod ng isang maskara. Kayo, nagtatago sa likod ng pagiging matigas. Ako, nagtatago sa likod ng unipormeng ito. Tumingin si Sigwa kay Mina. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, tila lumiliit ang agwat ng kanilang mga mundo. Unti-unting lumapit si Sigwa, nadadala ng emosyon at ng katahimikan ng gabi. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa pisngi ni Mina. Sino ka ba talaga, Mina? Bulong niya. Lalong lumapit ang mukha ni Sigwa. Nararamdaman na nila ang hininga ng isa't isa. Halos magdikit na ang kanilang mga labi nang biglang blag. Bumukas ang pinto ng lounge. Ang emergency lights ay biglang bumukas, nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag. Sigwa? Napatalon sa gulat ang dalawa. Nakatayo sa pinto si Dahas Mondragon, basang-basa ng ulan at ang mukha ay punong-puno ng galit at selos. Nakita niya ang pagkakalapit ng dalawa. Nakita niya ang kandila at nakita niya ang mug ng kape sa kamay ni Sigwa. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Dahas. Ang boses ay matinis at puno ng panghuhusga. Sigwa, nakikipag-date ka ba sa basura na ito sa gitna ng dilim? Nanigas sa kanyang kinatatayuan si Mitty. Ang liwanag ng emergency lights ay tila isang spotlight na humuhusga sa kanya. Mabilis na tumayo si Sigwa at inayos ang kanyang polo. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging malamig
at walang emosyon ang maskara na sinubukan niyang tanggalin kanina. Dahas, anong ginagawa mo rito? Gabi na, tanong ni Sigwa. Ang boses ay patag, pero may awtoridad. I forgot my car keys, but it seems I found something more interesting. Bulyaw ni Dahas. Ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Mithi. Sigwa, are you out of your mind? Isang janitor? Dito sa lounge, in the dark? My God, how cheap. Nagkataon lang na naabutan kami ng brownout habang naglilinis siya. Depensa ni Sigwa, pero hindi niya tinignan si Mithi. Umalis ka na, Mina. Tapusin mo na ang trabaho mo. Yumuko si Mithi at mabilis na kinuha ang kanyang cart. Ramdam niya ang mapanghusgang tingin ni Dahas na tila gustong sunugin ang kanyang balat. Hindi siya nagsalita, pero sa loob niya, alam niyang hindi dito magtatapos ang galit ng babaeng ito. Kinaumagahan, maagang pumasok si Mithi para linisin ang restroom sa executive floor. Habang nagpupunas siya ng salamin, pumasok si Dahas. Nakasuot ito ng pulang-pulang dress at sapatos na matulis ang takong. Mina, right? Sabi ni Dahas habang nag-aayos ng lipstick sa harap ng salamin. Alam mo, ang mga tulad mo, dapat alam kung saan lulugar. Ang basahan, sa sahig lang. Kapag sinubukan niyan umakyat sa mesa, dinudumihan lang niya ng pagkain. Naglilinis lang po ako, ma'am. Tipid na sagot ni Mithi. Really? Ngumiti ng nakakaloko si Dahas. Hinubad niya ang kanyang suot na diamond ring, isang napakalaking hiyas na kumikinang sa ilaw, at ipinatong ito sa gilid ng lababo. Oops, kailangan kong maghugas ng kamay. Don't touch that. Biglang tumunog ang alarm ng sunog sa buong floor. Beep! Beep! Ay, anong nangyayari? Sigaw ni Dahas. Security! Tulong! Sa gulo ng sitwasyon, nagtakbuhan ang mga tao sa labas. Tulad ng lahat, lumabas din si Mithi para sa safety drill. Pero pagkalipas ng 10 minuto, nang ideklarang false alarm lang ang lahat, bumalik ang lahat sa loob. Pagpasok ni Mithi sa lobby, sinalubong siya ng isang malakas na sampal. Pak! Napalingon ang ulo ni Mithi sa lakas ng tama. Ang kanyang pisngi ay agad na namula at humapdi. Sa harap niya, nakatayo si Dahas kasama si Lilo Agoncillo at 2 security guard. Magnanakaw! Sigaw ni Dahas. Nawawala ang singsing ko. Iniwan ko sa lababo bago ang alarm at ikaw lang ang naiwan doon. Hindi po totoo yan. Wala po akong kinuha. Mangyak-ngyak na sabi ni Mithi. Wala? Ano ito? Sinenyasan ni Lilo ang isang guard na i-check ang cleaning cart ni Mithi. Hinalughog ng guard ang mga basahan at bote ng disinfectant. Sa ilalim ng isang maruming basahan, lumabas ang isang maliit na kahon. Pagbukas nito, nandoon ang kumikinang na singsing ni Dahas. Nanlumo si Mithi. Alam niyang gawa-gawa lang ito. Alam niyang itinanim yon doon habang nasa labas ang lahat. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi hanggang sa mahagip ng mata niya si Sigwa, nakakalabas lang ng elevator. Anong gulo ito? Tanong ni Sigwa, nakakunot ang noo. Sigwa, darling, tignan mo, sabi ni Dahas. Yumakap sa braso ni Sigwa habang nagpapaawa. Ang janitress na pinagtatanggol mo kagabi, ninakawan ako. Buti na lang nahanap ni Nalilo sa gamit niya. Ipakulong natin siya. Tinitigan ni Sigwa si Mithi. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng katotohanan. Mina, totoo ba ito? Tanong ni Sigwa. Ang boses niya ay mababa. Parang may halong lungkot na pilit itinatago. Hindi po, sir, sabi ni Mithi. Diretso ang tingin sa mga mata ni Sigwa kahit may luha na sa kanyang mga mata. Hinding-hindi ko gagawin yan. Alam niyo po kung sino ako. Alam niyo po ang ginagawa ko rito. Ang ebidensya na ang nagsasalita, Sigwa, sabat ni Lilo. Kailangan nating protektahan ang imahe ng kumpanya. Tawagan ng pulis. Natahimik ang lahat. Naghihintay sa hatol ng halimaw ng kumpanya.
Alam ni Mitty na kung susunod si Sigwa sa rules, tapos na siya. Sandali, sabi ni Sigwa. Tumingin siya kay Lilo. Nasaan ang footage ng CCTV sa restroom hallway? Sir, nagkataong nagmalfunction ang camera doon kanina dahil sa false alarm. Mabilis na sagot ni Lilo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sigwa. Alam na niya, masyadong malinis ang pagkakasetup. Tumingin siya kay Mithy at pagkatapos ay kay Dahas. Dahas, nakuha mo na ang singsing mo, hindi ba? Tanong ni Sigwa. Yes, but she needs to be punished. Ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Sigwa na ikinagulat ng lahat. Huwag niyo nang tawagan ng pulis. Ayaw kong magkaroon ng skandal ang sinagtala tungkol sa pagnanakaw. Pero hindi rin siya pwedeng manatili sa cleaning crew. Lumapit si Sigwa kay Mithy at hinawakan ang braso nito ng mahigpit. Hindi para saktan, kundi para hilahin. Mina, simula ngayon, hindi ka na janitor. Deklarasyon ni Sigwa, magiging personal assistant kita. Mananatili ka sa loob ng opisina ko, sa ilalim ng paningin ko, bawat minuto ng bawat araw, hanggat hindi ko napatutunayan kung nagsisinungaling ka o hindi, ikaw ay pag-aari ko. Nanlaki ang mata ni Dahas. What? Sigwa, that's not a punishment? Para sa kanya, ito ang pinakamabigat na parusa. Malamig na sabi ni Sigwa habang hinihila si Mithy paakyat sa executive suite. Dahil sisiguraduhin kong bawat pagkakamali niya, ako mismo ang maniningil. Hindi makapaniwala si Sigwa habang nakatingin sa mga dokumentong nakalatag sa mahabang mesa ng boardroom. Ang bawat piraso ng papel ay parang isang bala na nakatutok sa kanyang dibdib. Ipaliwanag mo ito, Sigwa, malamig na sabi ng isa sa mga matatandang board member. 1 bilyong piso. 1 bilyong piso ang nawawala sa pondo ng expansion project sa Mindanao. At ang pirma sa bawat release order ay ang pirma mo. Hindi ko pinirmahan ang mga yan, matigas na sagot ni Sigwa. Tumingin siya kay Lilo Agoncillo na nakaupo sa dulo ng mesa. Ang CFO ay nakayuko, kunwari ay malungkot. Pero nakita ni Sigwa ang bahagyang pag-angat ng sulok ng labi nito. Sigwa, alam nating lahat na ikaw ang may hawak ng digital keys para sa fund transfers, sabi ni Lilo sa boses na tila nagmamalasakit pero puno ng lason. Gusto kitang tulungan, pero ang ebidensya ay masyadong malakas. Maging ang audit team ay kumpirmadong mula sa computer mo nanggaling ang mga utos. Nasaan si Don Yaman? Tanong ni Sigwa. Ang boses niya ay nagsisimula ng mabasag. Gusto kong makausap ang chairman. Ang chairman ay kasalukuyang nasa labas ng bansa para sa kanyang medical check-up, sagot ni Lilo. At ayon sa bylaws, habang wala siya at may ganitong klaseng aligasyon, kailangan naming suspindihin ang iyong kapangyarihan bilang executive director. Simula ngayong oras na ito, bawal ka nang humawak ng anumang aspeto ng operasyon ng sinagtala. Para bang gumuho ang langit sa ibabaw ni Sigwa, ang kumpanyang itinuturing niyang buhay, ang legasyang pilit niyang binubuo para patunayan ang sarili, ay kinuha sa kanya sa loob lang ng ilang minuto. Gabi na. Ang executive suite na dati ay puno ng buhay at utos ay naging tahimik na parang sementeryo. Nakaupo si Sigwa sa sahig ng kanyang opisina, nakasandal sa kanyang mesa. May hawak siyang baso ng whiskey at ang bote ay halos kalahati na ang bawas. Tinanggal niya ang kanyang kurbata at itinapon ito sa kung saan. Ang kanyang perpektong buhok ay magulo na at ang kanyang mga mata ay mapulang-mapula. Hindi lang dahil sa alak, kundi dahil sa galit at sakit. Lahat sila, mga ahas, bulong ni Sigwa sa hangin. Lahat sila, hinihintay lang akong madulas. Bumukas ang pinto. Nang dahan-dahan, pumasok si Mina. Hindi na siya nakasuot ng janitor uniform dahil assistant na siya, pero simple pa rin ang suot niya. May dala siyang tray na may lamang mainit na sabaw at tubig. Sir, kailangan niyo pong kumain.
Mahinang sabi ni Mina. Umalis ka, Mina. Asik ni Sigwa nang hindi tumitingin dito. Wala na akong kumpanyang ipamamahala. Sa'yo, wala na akong silbi. Bakit narito ka pa? Hindi natinag si Mina. Lumapit siya at lumuhod sa tapat ni Sigwa. Inilapag niya ang tray at kinuha ang baso ng alak mula sa kamay ni Sigwa. Narito ako dahil kailangan niyo ng kasama, sabi ni Mina. Ang boses niya ay parang musika sa gitna ng ingay sa utak ni Sigwa. Hindi dahil sa posisyon niyo, kundi dahil tao rin kayo na nasasaktan. Tumingin si Sigwa kay Mina. Sa kabila ng kalasingan, nakita niya ang sobrang lalim ng malasakit sa mga mata ng babae. Isang malasakit na hindi niya naramdaman mula kay Dahas, mula sa kanyang pamilya, o kahit sa sino mang nakapaligid sa kanya sa tuktok ng tagumpay. Bakit, Mina? Tanong ni Sigwa. Ang boses niya ay nanginginig. Bakit mo ako tinutulungan? Pagkatapos ng lahat ng panlalait ko sa'yo, pagkatapos kitang tawaging basura, bakit? Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, sagot ni Mina, at may isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. At alam ko rin na hindi kayo ang gumawa niyan. Naniniwala ako sa inyo. Sir Sigwa, ang salitang naniniwala ako sa inyo ay tumagos sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Sigwa. Sa mundong puno ng pekeng ngiti at nakatagong patalim, ang isang janitress, ang babaeng pinakamababa sa paningin ng lipunan, ang tanging naniwala sa kanya. Dahan-dahang itinaas ni Sigwa ang kanyang kamay at hinawakan ng pisngi ni Mina. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang hawak ng isang amo, kundi ang hawak ng isang lalaking nauuhaw sa pag-ibig at pag-unawa. Salamat, bulong ni Sigwa. Salamat, Mina. Hinandulong ng damdamin, dahan-dahang inilapit ni Sigwa ang kanyang mukha kay Mina. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang distansya. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pait, pangungulila, at isang pangakong hindi pa kayang bigkasin ng mga salita. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Sigwa ang bilyong nawawalang pera. Nakalimutan niya ang galit kay Lilo. Ang tanging alam niya lang ay ang init ng yakap ni Mina. Ang tanging totoo sa gitna ng kanyang gumuhong mundo. Humiwalay ng bahagya si Sigwa. Ang kanyang noo ay nakadikit pa rin sa noo ni Mina. Huwag mo akong iiwan, Mina. Bulong niya habang pumipikit. Ikaw na lang ang meron ako. Pero hindi alam ni Sigwa, habang nakapikit siya, si Mina ay nakatingin sa screen ng laptop ni Sigwa na naiwang bukas. May nakita siyang isang file na may pangalang Project Butterfly. Ang lihim na folder ni Lilo na hindi sinasadyang na mirror sa backup drive ni Sigwa. Maliwanag na ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng opisina nang magising si Mithi. Nakasandal pa rin siya sa sofa at sa kanyang tabi natutulog si Sigwa. Ang matikas na mukha nito ay mukhang payapa sa wakas, malayo sa bulto ng galit na nakita niya kagabi. Dahan-dahang tumayo si Mithi. Naalala niya ang file na nakita niya sa laptop. Project Butterfly. Buong madaling araw niya itong sinuri habang tulog si Sigwa. Doon niya nalaman na ang 1 bilyong piso ay hindi lang basta ninakaw. Ginamit ito ni Lilo para bumili ng mga shares ng kumpanya sa ilalim ng mga pekeng pangalan. Balak ni Lilo na patumbahin si Don Yaman at maging bagong may-ari ng Sinagtala. Nagising si Sigwa at napahawak sa kanyang ulo. Mina, narito ka pa pala. Hindi ko po kayo pwedeng iwan sa ganyang kalagayan, sir. Sabi ni Mithi habang inaabutan siya ng mainit na tubig. At may kailangan kayong makita. Ipinakita ni Mithi ang laptop. Ipinaliwanag niya ang mga transaksyon sa paraang hindi karaniwan para sa isang janitor. Ang kanyang pagsusuri ay matalas, lohikal, at puno ng kaalaman sa pananalapi. Napatingin si Sigwa sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Paano mo nalaman ang tungkol sa share buying at liquidation, Mina?
Ang isang assistant o janitor ay hindi dapat alam ang mga terminong ito. Natigilan si Mithi. Kinabahan siya. Mahilig po kasi akong magbasa ng mga lumang dyaryo at magazine sa lobby habang naglilinis, sir. At napanood ko rin po sa mga teleserye. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Sigwa. Teleserye? Kung lahat ng nanonood ng teleserye ay kasing talino mo, siguro wala nang mahirap sa bansa. Hinawakan ni Sigwa ang kamay ni Mithi. Salamat, Mina. Dahil sa'yo may laban na ako. Patutunayan nating dalawa na wala akong kasalanan. Lumipas ang ilang araw, habang ang buong kumpanya ay naniniwalang bagsak na si Sigwa, palihim na nagtatrabaho ang dalawa. Dahil suspendido si Sigwa, hindi siya pwedeng pumasok sa main server room. Pero si Mina, siya ay may access sa lahat ng sulok dahil sa kanyang basahan at mop. Isang gabi, dinala ni Mithi si Sigwa sa rooftop ng isang maliit na apartment. Ang tinutuluyan niya ngayon. Malayo ito sa karangyaan ng penthouse ni Sigwa. Pasensya na po, sir. Ito lang ang kaya kong ipakain sa inyo, sabi ni Mithi habang inihahain ang pansit canton at tinapay. Naupo si Sigwa sa isang lumang bangko, tinitignan ang tanawin ng syudad mula sa ibaba. Alam mo, Mina, sa buong buhay ko, lagi akong kumakain sa mga 5-star restaurant, pero bakit pakiramdam ko, ito ang pinakamasarap na hapunan na nakain ko. Dahil wala pong halong plastic ang pagkain yan, sir. Biro ni Mithi. Tumawa si Sigwa, isang tunay na tawa na nanggagaling sa puso. Hinawakan niya ang kamay ni Mithi at seryosong tumingin sa kanya. Mina, kapag natapos ang lahat ng ito, kapag nalinis ko na ang pangalan ko, hindi na kita hahayaang humawak ng basahan. Gusto kong ipakilala ka sa lahat. Gusto kong sabihin sa buong mundo na ang babaeng nagligtas sa akin ay ang babaeng mahal ko. Nanikip ang dibdib ni Mithi. Gusto niyang sumigaw at sabihin, Sigwa, ako si Mithi, ang anak ng may-ari ng kumpanyang ito. Hindi mo kailangang mahiya dahil hindi ako janitor. Pero alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan niyang tapusin ang misyon niya. Sir, sapat na po sa akin na alam niyo ang totoo, sagot ni Mithi. Hahalikan na sana ni Sigwa si Mithi nang biglang tumunog ang cellphone ni Sigwa, isang unknown number. Hello? Sagot ni Sigwa. Sigwa Villarreal. Ang boses ni Lilo ay binalot ng isang nakakangilabot na tawa sa kabilang linya. Masyado kayong naging kampante ng janitress mo. Akala niyo ba hindi ko kayo binabantayan? Lilo, anong kailangan mo? Asik ni Sigwa. Wala naman. Gusto ko lang sabihin sa'yo na nahanap ko na ang totoong record ng babaeng kasama mo, sabi ni Lilo, at narinig ni Mithi ang kaba sa bawat salita. Alam ko na kung sino talaga si Mina, at sa oras na malaman mo ang totoo, baka ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Biglang namatay ang tawag, nanlamig si Mithi. Alam na ba ni Lilo na siya ang anak ni Don Yaman? O may iba pang lihim na itinanim si Lilo para sirain siya sa paningin ni Sigwa? Anong sabi niya? Tanong ni Mithi. Ang boses ay nanginginig. Tinitigan siya ni Sigwa. Ang mukha nito ay muling binalot ng pagdududa. Sabi niya, alam na niya kung sino ka talaga. Ang hangin sa rooftop ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Tinitigan ni Sigwa si Mina, ang babaeng kakayakap lang niya, ang babaeng akala niya ay ang tanging totoo sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Mina, anong ibig sabihin ni Lilo? Tanong ni Sigwa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at umuusbong na galit. Sir, huwag kayong maniwala sa kanya. Pakiusap ni Mina. Lumapit siya para hawakan ang braso ni Sigwa pero iniwas ito ng lalaki. Lilo is a manipulator. Gagawin niya ang lahat para paghiwalayin tayo. Bago pa makasagot si Sigwa, tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang email.
Pagbukas niya, tumambad ang isang digital file, isang birth certificate at mga larawan. Sa birth certificate, ang pangalan ay hindi Mina, pero hindi rin ito Mithi. Ang nakalagay sa dokumento ay Mina Sandoval, anak ng dating karibal ni Don Yaman na si Roberto Sandoval, ang lalaking sinira ng pamilya. Pangarap maraming taon na ang nakakaraan. Kasama nito ang mga larawan ni Mina na nakikipagkita sa isang abogado ng kumpanya ng mga Sandoval. Hindi alam ni Sigwa, ito ay mga doktor na ebidensya na ipinagawa ni Lilo para palabasin na si Mina ay isang espiyang naghihiganti. Sandoval! Bulong ni Sigwa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa dalaga. Ang pamilyang Sandoval ang pinakamatinding kaaway ng Sinagtala. Kaya ka ba narito? Para sirain kami mula sa loob? Kaya mo ba ako tinulungan? Para makuha ang tiwala ko at makuha ang mga file na kailangan mo? Hindi. Sir, hindi ako Sandoval. Sigaw ni Mina. Ang mga luha ay nagsisimulang umagos sa kanyang mga pisngi. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Pakana iyan ni Lilo. Pero nagsinungaling ka sa akin, hindi ba? Sigaw ni Sigwa na nagpayanig sa tahimik na gabi. Sabi mo janitor ka lang. Sabi mo kailangan mo ng trabaho para mabuhay. Pero ang totoo, may iba kang pakay. Pumasok ka sa buhay ko noong panahong durog ako. Ginamit mo ang kahinaan ko. Sigwa, makinig ka. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Asik ni Sigwa. Lumapit siya kay Mina. Ang kanyang muka ay puno ng pagkamuhi. Akala ko ikaw ang kaligtasan ko. Akala ko ikaw ang kaibahan sa lahat ng mga ahas sa kumpanya. Pero mas matindi ka pala. Ginamit mo ang puso ko, Mina. Ginamit mo ang nararamdaman ko para sa pansarili mong interes. Biglang bumuhos ang ulan. Isang malakas at biglaang buhos na tila nakikiramay sa pait ng sandali. Basang-basa silang dalawa, pero walang sino man ang gumalaw. Umalis ka na. Malamig na sabi ni Sigwa. Ayaw na kitang makita. Simula ngayon, wala ka nang kinalaman sa akin o sa kumpanya. Sigwa, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Malalaman mo rin ang totoo. Sabi ni Mina sa gitna ng hikbi. Ang totoo ay isa ka lang malaking pagkakamali. Huling hirit ni Sigwa bago siya tumalikod at naglakad palayo sa ulan, iniwan si Mina na mag-isa at wasak sa gitna ng rooftop. POV, Mithi Salinlahi. Pinanood ni Mithi ang pag-alis ni Sigwa. Ang bawat hakbang nito palayo ay parang saksak sa kanyang puso. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumigaw at sabihing siya ang anak ng chairman, pero para saan pa? Kung ang tiwala ni Sigwa ay kasing rupok ng papel na nababasa sa ulan, may saysay pa ba ang lahat? Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang hitsura ay kawawa, basang-basa, marumi ang uniforme at tila talunan. Pero sa loob-loob niya, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa pangangailangang itama ang lahat. Tama na ang pagtatago. Bulong ni Mithi sa sarili. Tama na ang pagiging Mina. Kinuha niya ang kanyang basang cellphone mula sa bulsa. May isang numero siyang dinial, isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Pagkalipas ng 3 ring, may sumagot. Hello? Bago? Sabi ni Mithi. Ang kanyang boses ay wala na ang panginginig. Ang boses na ito ay puno ng awtoridad. Ang boses ng isang tunay na pangarap. Si Mithi ito. Mithi! Anak, nasaan ka? 1 buwan ka nang hindi nagpaparamdam ng maayos. Patapos na ang laro. Putol ni Mithi sa kanyang ama. Nakuha na ni Lilo ang gusto niya. Sinira niya si Sigwa at sinusubukan niyang sirain ang kumpanya natin. Bukas, magpapatawag ka ng emergency board meeting. Sabibihin mo, ipakikilala mo na ang bagong CEO. Sigurado ka na ba, anak? Tanong ni Don Yaman. Handa ka na bang harapin sila? Tumingin si Mithi sa building ng Sinagtala na natatanaw mula sa malayo. Ang building na naging saksi sa kanyang paghihirap
bilang janitor at ang lugar kung saan siya unang umibig at nasaktan. Higit pa sa handa pa, sagot ni Mithi. Ipaparanas ko kay Lilo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat at ipapakita ko kay Sigua Villarreal kung sino ang babaeng itinapon niya sa basura. Ibinaba ni Mithi ang telepono. Sa gitna ng ulan, tumayo siya ng tuwid. Wala na ang janitress na si Mina. Ang naroro na ay ang susunod na reyna ng Sinagtala Holdings. Ang boardroom ng Sinagtala Holdings ay binalot ng isang mabigat na katahimikan, ngunit may halong kumpiyansa sa panig ni Lilo Agoncillo. Nakaupo siya sa gitna, tinitignan ang kanyang mamahaling relo habang ang ibang mga board members ay nagbubulungan. Wala na ang chairman, suspendido si Sigua. Ngayong araw, formal nating itatalaga ang bagong mamumuno sa kumpanyang ito. Nakangiting sabi ni Lilo kay Dahas na nasa tabi niya. At sa wakas, mawawala na ang lahat ng kalat dito, sagot ni Dahas na tila tinutukoy ang alaala ni Mina. Sa dulo ng silid, nakaupo si Sigua. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog sa ilalim. Hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Mina sa ilalim ng ulan. Galit siya, pero bakit parang mas nangingibabaw ang sakit at pangungulila? Magsimula na tayo, sabi ni Lilo. Sabay tayo. Dahil sa mga nakaraang kaganapan, kailangan natin ng isang matatag na pinuno. Bilang CFO, iminumungkahi ko ang aking sarili. Biglang bumukas ang malaking pinto ng boardroom nang walang pasabi. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos, hindi ang kalantog ng luma at maruming sneakers, kundi ang matikas at madiing tunog ng high heels ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ay napalingon. Lahat ay napatigil. Isang babae ang pumasok. Nakasuot siya ng isang tailored white power suit na saktong-sakto sa kanyang hubog. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod ng magulo, ay ngayon ay diretso, makintab, at bumabagay sa kanyang seryosong mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakayuko. Ito ay diretso at puno ng awtoridad. Napasinghap ang lahat. Ang babaeng nasa harap nila ay ang basahan na nakita nilang naglilinis ng banyo noong nakaraang linggo. Pero ngayon, para siyang isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Mina! Sigaw ni Dahas. Halos malaglag ang panga nito. Anong ginagawa mo rito? Security! Bakit nakapasok ang janitor na ito? Hindi siya janitor. Isang boses ang nanggaling sa speakerphone sa gitna ng mesa. Boses ni Don Yaman Pangarap. Mga kasama sa board, ipakikilala ko sa inyo ang aking kaisa-isang tagapagmana. Ang babaeng nagmasid sa inyo mula sa ibaba para makita kung sino ang tapat at sino ang traidor. Dahan-dahang lumakad ang babae papunta sa dulo ng mesa, sa tapat ni Lilo. Hindi niya tinignan si Sigua, kahit nararamdaman niya ang titig nito na tila gustong tunawin ang kanyang pagkatao. Hindi ako si Mina Sandoval, panimula niya. Ang kanyang boses ay malakas, malinaw, at walang bahid ng takot. Ako si Mithi Salinlahi Pangarap, ang inyong bagong CEO. Bumagsak ang folder na hawak ni Lilo. Nanlamig ang kanyang buong katawan. May Mithi? Pero, ang mga Sandoval. Ang mga Sandoval na sinasabi mo, Lilo, ay mga pekeng dokumentong ipinagawa mo para sirain ako sa paningin ni Sigua. Sabi ni Mithi, sabay itapon ng isang totoong folder sa mesa. Pero nakalimutan mo ang isang bagay. Ang janitress na minaliit mo? Siya ang nakakita sa lahat ng dumi mo habang abala ka sa pagpaplano ng iyong pagnanakaw. Tumayo si Sigua ng dahan-dahan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng itinaboy niya dahil sa pagdududa, ay ang anak ng may-ari ng lahat ng ito. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa galit na naramdaman niya noong isang gabi. Mithi,
Bulong ni Sigwa, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Tumingin si Mithi kay Sigwa, isang panandaliang tingin na puno ng pait. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa buong board at kay Lilo na nanginginig na sa takot. Umupo si Mithi sa pinakasentrong upuan, ang upuan ng kapangyarihan. Tumingin siya ng diretso kay Lilo at ngumiti ng napakalamig. Lilo Agoncillo, Dahas Mondragon, tapos na ang oras ng inyong paghahari-harian, sabi ni Mithi. Ngayon, simulan na natin ang paglilinis ng tunay na basura sa kumpanyang ito. Sa labas ng pinto, pumasok ang mga pulis at ang mga NBI agents. Ang mundo ni Lilo at Dahas ay gumuho sa isang iglap. Pero para kay Sigwa, ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Paano niya haharapin ang babaeng sinaktan niya na ngayon ay siya nang may hawak ng kanyang kapalaran? Nakaupo si Mithi sa malaking swivel chair sa loob ng CEO office, ang opisina, kung saan ilang linggo lang ang nakakaraan ay naglalampaso siya ng sahig. Ang amoy ng mamahaling leather at sariwang bulaklak ay malayo sa amoy ng disinfectant na nakasanayan niya bilang si Mina. Sa labas ng salaming dingding, nakita niya ang paggugod ng mga pulis kina Lilo at Dahas. Ang hiyaw ni Dahas na nagmamakaawa ay dinig hanggang sa loob, pero hindi man lang lumingon si Mithi. Janitor nga ako, hindi ba? Bulong ni Mithi sa sarili habang nakatingin sa kanyang mga kamay na wala ng mantsa. At ang trabaho ng janitor ay siguraduhing malinis ang paligid. Bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ama, si Don Yaman, na may malawak na ngiti at bakas ng pagmamalaki sa mga mata. Ginawa mo ang hindi ko nagawa, Mithi, sabi ng matanda. Lininis mo ang kumpanya nang hindi gumagamit ng dahas, kundi ng talino at pasensya. I am so proud of you, anak. Salamat pa, tugon ni Mithi. Pero ang kanyang boses ay walang sigla. Pero may isa pa tayong kailangang ayusin. Si Sigwa, tanong ng ama. Nasa labas siya. Kanina pa siya naghihintay na makausap ka. Gusto mo bang papasukin ko? Huminga ng malalim si Mithi. Sige po. Gabriel, pumasok si Sigwa sa opisina. Ang lalaking dati ay tila isang higante. Sa paningin ni Mithi ay tila lumiit ngayon. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Nanatiling nakaupo si Mithi. Pinagmamasdan ang lalaking nagturo sa kanya kung paano magmahal at kung paano masaktan ng sabay. Mithi, panimula ni Sigwa. Ang boses niya ay gumaralgal, tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung anong salita ang sapat para humingi ng tawad. Bakit ka humihingi ng tawad, Sir Sigwa? Tanong ni Mithi. Ang boses niya ay formal at malamig. Dahil ba nalaman mong CEO ako? O dahil nalaman mong mali ang akala mo kay Mina? Napayuko si Sigwa. Dahil naging bulag ako. Pinaniwala ko ang sarili ko na ang posisyon at pangalan ang nagtatakda ng halaga ng isang tao. Nakita ko ang katapatan mo. Naramdaman ko ang kabutihan mo. Pero mas pinili kong maniwala sa mga papel at sa galit ko. Tumayo si Mithi at lumakad palapit sa bintana. Nakatalikod kay Sigwa. Alam mo ba kung anong pinakamasakit, Sigwa? Mahinang sabi ni Mithi. Noong gabing itaboy mo ako sa ulan, hindi ang pagkawala ng trabaho ang iniyakan ko, kundi ang katotohanan na ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng puso ko ay ang unang taong naniwala sa kasinungalingan laban sa akin. Hindi mo kailangang maging CEO para irespeto ang isang tao, pero kailangan mong maging tao para marunong kang magtiwala. Mithi, please, bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Pagsusumamo ni Sigwa, lumapit siya at akmang hahawakan ang kamay ni Mithi, pero lumayo ang dalaga. Ang hustisya ay naibigay na, Sigwa, sabi ni Mithi. Nalinis na ang pangalan mo sa board. Ikaw pa rin ang executive director kung gusto mo. Malinis ang record mo.
Umiling si Sigwa, may pait sa kanyang ngiti. Paano ako mananatili rito kung sa bawat sulok ng building na ito, ang makikita ko ay ang anino ng babaeng sinaktan ko? Paano ako mag-uutos sa mga empleyado kung ako mismo nabigo sa pinakamahalagang test ng karakter? Naglabas si Sigwa ng isang puting sobre mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa ni Mithi. Ano ito? Tanong ni Mithi. Aking resignation letter, sagot ni Sigwa. Hindi ko kayang harapin ka araw-araw na alam kong ako ang dahilan ng mga luha mo. Kailangan kong hanapin muli ang sarili ko, Mithi. Kailangan kong matutunan kung paano maging karapat-dapat sa isang katulad mo. Natigilan si Mithi. Hindi niya inaasahan ito. Akala niya ay kakapit si Sigwa sa posisyon nito, ngayong alam na nito ang katotohanan. Saan ka pupunta? Tanong niya. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Sa lugar kung saan walang nakakakilala sa akin, bilang Sigwa Villarreal, sagot ng lalaki. Gusto kong maranasan ang mamuhay ng simple. Gusto kong maintindihan ang mundong kinagisnan ni Mina. Ang mundong puno ng hirap pero puno ng katotohanan. Tumingin si Sigwa kay Mithi sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ng pag-ibig, lungkot, at pagpapaalam. Salamat sa pagliligtas sa akin, Mithi. Hindi lang sa kumpanya, kundi sa sarili ko. Tinalikuran ni Sigwa ang opisina at naglakad palabas. Pinanood siya ni Mithi hanggang sa sumara ang pinto. Ang tagumpay na inaasam niya ay narito na. Hawak na niya ang korona. Pero bakit pakiramdam niya ay mas magaan ang loob niya noong hawak niya lamang ang basahan at mop. Ang init ng araw sa probinsya ng Sansinag ay tila nanunuot sa balat ni Sigwa. Wala na ang air-conditioned na opisina. Wala na ang malambot na swivel chair. Ang suot niya ngayon ay isang kupas na puting t-shirt, short na pambahay, at tsinelas na pudpod na ang suwelas. Kasalukuyan siyang nagbubuhat ng mga sako ng bigas para sa kanyang maliit na tindahan, isang munting sari-sari store na itinayo niya sa tapat ng isang pampublikong palengke. O Sigwa, pakihatid naman itong 3 galon ng tubig sa kabilang kanto, sigaw ng isang matandang suki. Opo, aling nena. Sandali lang po, sagot ni Sigwa sabay punas ng pawis sa kanyang noo gamit ang isang bimpo. Sa nakalipas na 6 na buwan, natutunan ni Sigwa ang mga bagay na hindi itinuro sa kanya sa kolehiyo o sa loob ng boardroom. Natutunan niyang ang halaga ng 100 piso ay katumbas ng maghapong pagbabanat ng buto. Natutunan niyang ang bawat taong dumadaan sa harap niya ay may kwento, may dalang bigat, may dalang pangarap, at may dalang dangal na hindi dapat tapakan. At higit sa lahat, gabi-gabi niyang naiisip si Mithi o si Mina. Naalala niya ang bawat pagkakataong pinagalitan niya ito dahil sa kaunting dumi sa sahig. Naalala niya kung paano niya ito minaliit. Ngayon, habang siya mismo ang humahawak ng walis at basahan para linisin ang sarili niyang tindahan, doon niya lubos na naunawaan ang sakripisyo ng dalaga. Mithi, ganito pala ang pakiramdam. Bulong ni Sigwa sa sarili habang nakatingin sa papalubog na araw. Ang maging maliit sa paningin ng mundo, pero maging malaki sa paningin ng Diyos. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga paninda, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Sigwa? Ikaw na ba yan, iho? Napalingon si Sigwa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Manang Yakap. Nakasuot ito ng maayos na damit, mukhang malusog, at may bitbit na basket ng prutas. Manang Yakap, paano niyo po nalaman na narito ako? Gulat na tanong ni Sigwa habang mabilis na nag-aalok ng upuan sa matanda. Si Don Yaman ang nagsabi sa akin, ngiti ni Manang. Binabantayan kanila mula sa malayo, Sigwa. Alam ni Mithi kung nasaan ka, pero iginalang niya ang hiling mong mapag-isa. Napayuko si Sigwa. Kamusta po siya, Manang? Kamusta po ang kumpanya? Maayos ang kumpanya.
Pero ang puso ng batang iyon, tila nakatingin pa rin sa pintuan, naghihintay ng isang taong hindi pa bumabalik. Makahulugang sabi ni Manang. Binuksan ni Manang ang kanyang bag at naglabas ng isang maliit, luma at medyo madungis na notebook. Ano po ito? Tanong ni Sigwa. Iyan ang diary ni Mithi nung nagpapanggap pa siyang si Mina. Paliwanag ni Manang. Naiwan niya iyan sa storage room nung araw na umalis ka. Binasa ko ang ilang pahina. At sa tingin ko, ikaw ang dapat na nagtatago niyan. Dahan-dahang binuksan ni Sigwa ang notebook. Ang mga sulat kamay ni Mithi ay malinaw. Binasa niya ang isang entry noong gabing kumpunihin ni Mithi ang kanyang mga files. Ngayong gabi, nakita ko si Sigwa na pagod na pagod. Gusto ko siyang yakapin at sabihing hindi siya nag-iisa. Alam kong tingin niya sa akin ay basahan lang, pero handa akong maging basahan para lang mapunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Mahal ko siya, hindi dahil sa kapangyarihan niya, kundi dahil sa batang lalaking nakatago sa loob ng matigas niyang puso. Nalaglag ang unang patak ng luha ni Sigwa sa pahina ng notebook. Nadurog ang kanyang puso sa sobrang pagsisisi. Minahal siya ni Mithi noong wala siyang kwenta. Minahal siya nito noong pinakamasama ang ugali niya. At ano ang isinukli niya? Pagdududa at pagtataboy. Manang, hindi ko po alam kung mapapatawad pa niya ako. Hikbi ni Sigwa. Ang pagpapatawad, Sigwa, ay hindi hinihintay. Ito ay pinatutunayan. Payo ni Manang yakap, sabay hawak sa balikat ng lalaki. Huwag mong hayaang matapos ang kwento nyo sa panghihinayang. Tumayo si Sigwa. May bagong liwanag sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang liwanag ng ambisyon, kundi ang liwanag ng isang lalaking handang ipaglaban ang kanyang tunay na mahal. Manang, pakibantayan po muna ang tindahan, sabi ni Sigwa habang mabilis na kumukuha ng susi ng kanyang lumang motor. Saan ka pupunta, iho? Babalik po ako sa Maynila. Determinadong sagot ni Sigwa. Babalik ako sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang boss. Ako na ang magsisilbi sa kanya habang buhay. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, katulad ng gabing itaboy niya si Mithi, pinatakbo ni Sigwa ang kanyang motor patungo sa lungsod. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay tila humuhugas sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Huminto siya sa tapat ng Sinagtala Holdings. Ang building ay kumikinang sa gitna ng dilim. Tumingin siya sa itaas, sa ikatlong palapag. Nandoon ang babaeng nagpabago sa kanyang buhay. Nakatayo si Mithi sa gitna ng kanyang malawak na opisina. Ang gabi ay malamig, at ang tunog ng ulan na humahampas sa bintana ay tila isang malungkot na himig na bumabalot sa kanyang pag-iisa. Sa kabila ng tagumpay ng kumpanya, sa kabila ng pagbabalik ng dangal ng kanilang pamilya, may isang puwang sa kanyang puso na hindi kayang punan ng anumang halaga ng salapi. Tumingin siya sa ibaba, sa kalsadang basa ng ulan. Sa gitna ng mga sasakyang nagmamadali, may isang lalaking nakatayo sa tapat ng gate ng Sinagtala. Wala itong payong, basang-basa ito, pero tila wala itong pakialam. Nanlaki ang mga mata ni Mithi. Ang tindig na yon, ang paraan ng pagtayo na yon. Kahit mula sa malayo, kilala niya kung sino ito. Sigwa? Bulong niya. Hindi na nag-isip si Mithi. Iniwan niya ang kanyang bag, ang kanyang cellphone, at tumakbo siya patungo sa elevator. Sa bawat palapag na binababa ng elevator, tila mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Huwag kang aalis, Sigwa. Pakiusap, huwag kang aalis muli. Pagbukas ng pinto sa lobby, humahangos na lumabas si Mithi. Sinalubong niya ang lamig ng ulan. Doon, sa gitna ng dilim at buhos ng langit, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi na ito ang Sigwa na nakilala niya noon. Wala na ang mamahaling suit. Wala na ang bakas ng kayabangan. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking mukhang pagod. Pero may mga matang mas maliwanag pa sa mga bituin. Mga matang puno ng katotohanan. Mithi,
Tawag ni Sigwa. Ang boses niya ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa emosyon. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nagpapakabasa sa ulan? Tanong ni Mithi. Ang mga luha ay humahalo na sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Dahan-dahang lumuhod si Sigwa sa harap ni Mithi, sa gitna ng basang kalsada. Sigwa, anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan. Gulat na, sabi ni Mithi. Mithi, narito ako hindi bilang executive director. Narito ako hindi para humingi ng posisyon. Panimula ni Sigwa habang nakatingala sa kanya. Narito ako para mag-apply. Mag-apply bilang janitor ng puso mo. Gusto kong linisin ang lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Gusto kong punasan ang bawat luhang pumatak dahil sa akin. Hinawakan ni Sigwa ang mga kamay ni Mithi. Natutunan ko na, Mithi. Ang tunay na yaman ay hindi nasa itaas ng building na ito. Ang tunay na yaman ay nasa tabi mo. Kahit gaano ka pakaliit sa paningin ng iba. Patawarin mo ako kung huli na ang pag-unawa ko. Humagulgol si Mithi. Hinila niya si Sigwa para tumayo at agad itong niyakap ng mahigpit. Doon, sa ilalim ng ulan, tila natunaw ang lahat ng pait, lahat ng galit, at lahat ng masakit na nakaraan. Matagal na kitang pinatawad, Sigwa, bulong ni Mithi sa kanyang balikat. Dahil kahit noong si Mina pa lang ako, ikaw na ang tanging pangarap ko. Isang buwan nang lumipas, ang kumpanyang Sinagtala Holdings ay muling naging maingay, pero sa pagkakataong ito, ang ingay ay puno ng tawa at kagalakan. Isang malaking selebrasyon ang ginaganap sa kantin ng mga empleyado, hindi sa isang hotel, kundi sa lugar kung saan lahat ay pantay-pantay. Nakatayo si Mithi sa tabi ni Sigwa, na ngayon ay muling itinalaga bilang Chief Operating Officer, pero may isang malaking pinagkaiba. Bago magsimula ang trabaho araw-araw, sabay silang bumababa sa lobby para batiin ang bawat janitor, security guard, at messenger sa kumpanya. Mithi, handa ka na ba? Tanong ni Sigwa habang inaayos ang kurbata nito na niregalo ni Mithi. Handa na, ngiti ng dalaga. Sa harap ng lahat ng empleyado, itinaas ni Mithi ang kanyang baso para sa isang toast. Ang Sinagtala ay hindi lang kumpanya ng aking pamilya. Ito ay kumpanya nating lahat, pahayag ni Mithi. Dito, walang basahan at walang ginto. Dahil ang bawat isa sa inyo ay mahalaga. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kinikita, kundi sa kung paano natin itinuturing ang isa't isa bilang tao. Nagpalakpakan ang lahat. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Mithi si Manang yakap na maluha-luha sa tuwa habang katabi si Don Yaman. Hinawakan ni Sigwa ang kamay ni Mithi at hinalikan ito sa harap ng lahat. Wala nang lihim. Wala nang pagbabalat kayo. Ang prinsesa at ang lalaking natutong magmahal sa gitna ng dumi ng mundo ay nahanap na ang kanilang forever. Isang simula na hindi nakabase sa yaman, kundi sa pagpapakumbaba at wagas na pag-ibig. Dito na po nagtatapos ang ating kwento, ang paglalakbay ni Mithi at Sigwa. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa posisyon o sa kapal ng pitaka, kundi sa linis ng puso at sa kakayahang yumuko para umunawa sa kapwa. Sana ay kapulutan ninyo ng aral ang kwentong ito na ang pagpapakumbaba ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng katapangan. Huwag nating kalimutang ituring na kapwa ang bawat taong nakakasalamuhan natin, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat kabanata ng Ang Lihim ng Basahan. Ang inyo pong suporta ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na lumikha ng mga kwentong may puso at kabuluhan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Mag-subscribe na rin po kayo at i-click ang notification bell
para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento na tiyak na aantig sa inyong mga damdamin. Ano pong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyong babasahin namin ang bawat isa niyan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, ito ang inyong storyteller, nagpapaalam. Paalam po at maraming salamat.